Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Ito naman sa ating mga kaibigan ay talagang enjoyment lang. Bago tayo mag-umpisa ay shoutout muna tayo kay Franco Fiolino, Anthony Espinilla Romblon, Jumar Andujar, Negros Occidental, Arande Apolinario, Rizal kay Kimton, R&K Backyard, Jubil Aguinod, Tacloban City. Ang topic natin ngayon mga kaibigan ay itong tinatawag natin na kung mag-breeding tayo, ano ba talaga ang nararapat nating gamitin mga kaibigan na tagapakasta po? Itong tinatawag nila na street breed o pure o itong mananalo na po o nananalo na. Ibig sabihin mga kaibigan, nalo ng 2 beses, itong 3 beses. Saan ba talaga ang pinaka-eksakto dyan mga kaibigan? Sa akin naman dyan mga kaibigan ay wala namang pareho naman sa dalawa niyan. Pwedeng gumagamit ka ng street breed, gawin mong broodcock o itong mananalo po. Kasi kung ikaw naman mga kaibigan ay commercial breeder ka, katulad ko po, nagpahulugan tayo, nag-share tayo sa ating mga kaibigan. Kasi ngayon mga kaibigan, yung mga mananabong na ngayon o magmamanok ngayon ay talaga naghahanap na rin sila ng mga tinatawag nilang street breed po. Kasi itong street breed mga kaibigan, mag-maintain ka kasi sa isang bloodline, isang manok po, katulad ko po. May binili ako sa medyo big time na mga breeder, tulad ng Golden Boy. Kung ako naman na isang magmamanok din, kung kukuha ko dyan, ay talagang street breed ang gusto ko po. Kasi kahit maglalaban lang tayo, mas maganda talaga yun mga kaibigan para naman ma-practice naman yung ano natin bilang isang magmamanok po na pagdating ng panahon, ibalik din natin sa kanilang yung bloodline na katulad sa kanila para ma-maintain ang bloodline na yun. Pero kung pinag-usapan mga kaibigan, kung hindi ka naman gusto mo lang talagang maglaban, ay maganda yung mananalo po. Kasi itong mananalo mga kaibigan ay talaga magmana yun sa offspring nila mga kaibigan. Dati naman po yan naman ang ginagawa natin katulad ko dati, pag medyo magaling ayun ay breed ko po. Pero tinitingnan ko kung may mga palo talaga, kasi yan nakasalalay ang panalo sa palo po. Kahit anong forma dyan kung pumalo, basta may mga palo mga kaibigan, talaga makachamba yan. Totoo yan mga kaibigan. Kaya ako kung mag-breed ako kapiliin ako ng magaling o talagang mamamalo talaga, doon tayo sa may mga palo talaga mga kaibigan. Kaya ang binibreed natin ngayon ay mga sweaters po. Pero kung ano ba talaga ang naayon sa atin na ito bang street breed o pure o itong nananalo na, sa akin naman dyan mga kaibigan, nagdepende na lang yun sa isang tao po. Pag ako naman ay ang tinatanong dyan, mananalo siya, then napakagaling, di siyempre magmana talaga yun sa offspring po. O kung ikaw naman ay isang commercial breeder, doon ka sa yung tinatawag nilang street breed mga kaibigan. Kasi ang street breed kasi doon tayo medyo nalilibang po, kasi maghanap na naman tayo ng katulad ng bloodline na yon. Kasi naman ngayon mga kaibigan, pag babae ang pinag-usapan, medyo hindi masyado kamahalan po. Siguro nag-range lang yon sa mga 5,000, pinakataas na yon 7,000. Pero doon ka sa mga big time breeder talaga nag-range ng mga 15,000, medyo mahal talaga yun mga kaibigan. Sa atin, kung sa akin ka lang kukuha, may 5K tayo dyan. Madali lang po. Tsaka pagbalik mo doon sa nakuha mong street breed na Golden Boy, pinasukan mo rin ang street breed na babae, ang labas doon mga kaibigan ay talagang pure na rin. Street breed na Golden Boy na rin mga kaibigan, na pwede mong gamitin pang cross sa ibang mga manok para makabuo ka ng isang crosses na manok po na medyo may mga palo talaga mga kaibigan. Totoo yan. At saka itong tinatawag nilang mananalong manok mga kaibigan, wala naman akong dyan, kasi pag mananalo talaga walang question dyan mga kaibigan. May mga lumalabas talaga magagaling din yan, kasi pag sinasabing mananalo ang isang manok ay nandun na talaga yun. Siguro maganda ang cutting o maganda ang pinapakitang estilo sa laban, may angat, umiilag, pabili ng palo, yun ang mga medyo magagandang po, talagang mananalo talaga mga kaibigan. At saka sa last nila mga kaibigan, may ayag talaga. Nako, yan ang paborito natin dyan mga kaibigan, yung may mga ayag bibi talaga po. Kasi yung may mga manok talagang ganyan mga kaibigan, na medyo sa last nila may mga ayag talaga.
Eh, mas maganda yung ganun mga kaibigan kasi makaano pa ba kaibigan ba? Baka makaano pa, makatabla pa o talagang mananalo pa. Kaya yun ang hinahanap natin sa isang manok po. Pero sa question dyan mga kaibigan o tanong na saan ba ho ang naayon sa atin, yung street breed o itong mananalong manok po? Eh sa akin dyan mga kaibigan, kahit saan dyan, basta depende na lang kasi yan sa taong nagbe-breed po. Pero kung nasa commercial side ka, para naman makita sa mga medyo kliyente mo, ay doon tayo sa mga, yung mga, may mga bloodline talaga po. Pero kung ikaw ay maglaban lang, para sa iyong kasiyahan lang, ay doon tayo sa ano po, yung tinatawag nilang mananalong manok mga kaibigan. Kung sa akin naman dyan mga kaibigan, kung kahit saan tayo, basta may makagusto sa manok natin, ay talaga mag-share din tayo para naman mayroon tayong pang tustos sa mga ating alagang manok po. Kasi pag ikaw naman mga kaibigan, kung breed ka lang ng breed tapos hindi ka nag-share, mahirapan tayo doon mga kaibigan. Ano tayo na examination tapos mag-share din tayo para naman may pang tustos tayo sa pagkain sa ating mga alaga din po. Ay ganyan lang naman talaga mga kaibigan, diskarte lang yun mga kaibigan. Kasi pag ikaw ay isang magmamanok po, kailangan mo ring may mga ganyan po. Kasi pag hindi ka nagbinta mga kaibigan, mahirapan ka rin. Kasi ngayon nowadays mga kaibigan, talagang medyo mahal na rin po yung mga patuka ng manok po. May mga vitamins pa yun. Eh, lalo na pag magkuha ka ng mga street breed mga kaibigan, sa mga kilalang breeder talaga, medyo mahal po. Nagre-range na yun sa mga 35,000. Kung tayo yung mga small time lang, katulad natin, mga gilid-gilid boys, mahirapan tayo doon. Doon lang tayo sa mga breeder vlogger na nagbinta ng medyo mura lang, katulad natin. Pero, ano pa rin, healthy pa rin yung mga manok po. Makikita naman natin yun sa mga alaga, mga kaibigan. Sa mga balibo pa lang, makikita mo na rin yun doon, mga kaibigan, na talaga maganda rin ang pag-alaga po. Kasi pag ikaw isang magmamanok mga kaibigan, isang tingin mo lang sa manok, alam mo na kung inalagaan ba talaga o hindi po. Kasi ang isang magmamanok mga kaibigan, araw-araw ka nang nakapanood ng mga manok o nakikita ng mga o napanood mo sa iyong mga kaibigan o nakita mo, alam mo talaga kung inalagaan ba ito o hindi. Kasi pag hindi naman inalagaan mga kaibigan, talagang walang ligo yun. Medyo yung mga balihibo, kulubot-kulubot, masabi na natin yun na hindi talaga alagang manok, hindi talaga alaga po. Sa atin dyan mga kaibigan, depende na lang yun sa isang breeder mga kaibigan kung ano ang iyong gagamiting broodcock o broodhen man. At talagang naayon din sa iyo mga kaibigan. Ayon lang po, ito ay talaga enjoyment lang at tayo nagpapasalamat sa ating mga subscriber na patuloy na nanood sa atin. Kahit medyo ganito lang ating mga vlog mga kaibigan, pero baka naman may mapulot pa rin kayo sa akin po. Ito naman sa atin mga kaibigan, palagi ko sinasabi ito na tayo ay hindi nagtuturo o nagbibigay ng tip. Ang atin lang ay sinasabi lang natin dito kung ano yung mga ginagawa natin sa ating mga manukan, kung paano tayo mag-alaga ng manok, mag-kondisyon ng isang manok. Kasi mga kaibigan, ay nagpasalamat na naman sa atin na yung sa conditioning daw ay nagpasalamat siya kasi medyo nalo daw yung mga manok nila. Talaga po mga kaibigan, kasi yung mga sinasabi natin dito, lalo na yung mga B12 inerbon, napakasimple lang yun mga kaibigan. Pero kung ikaw ay baguhan, dun ka matuto mga kaibigan na pag ginagamit mo yun, talaga makita mo medyo maliksi, medyo hot ng manok na to. Medyo skip muna, bigyan ng inerbon to. Sunod na araw na naman, dun ka talaga matuto mga kaibigan. Kasi pag dun ka diretso sa mga medyo wheat feeding po, hirapan ka kasi itong stage ng mga kaibigan, itong inerbon B12, dun mo makita, dun mo matutunan mga kaibigan kung paano tumingin, kung ano yung mga sitwasyon o naramdaman ng isang manok po. Napaka-simple pero napakaganda po mga kaibigan. Ito ho ang umpisa kung saan pag grade 1 or kinder ka dito po sa B12 inerbon mga kaibigan. Ito ho ang maganda sa mga baguhan mga kaibigan. Totoo yan. Ay, may nagsabi naman sa akin na saan ba daw mabili yung B12 5,000? Nako, okay lang yung B12 na ordinary po mga kaibigan. Yung ordinary lang, yung pink, nako, napakaganda na nun. Pareho lang yun mga kaibigan. Depende na lang sa iyo kung paano mo ibigay o paano mo i-handle yung isang manok na kinokondisyon mo po. At saka
ito ang anuhan nyo mga kaibigan na talagang itong B12 Binerbo napaka ano lang po, napakalumang ano lang, pero dito kayo mag-umpisa mga kaibigan at saka matuto kayo pag medyo baguhan po kayo mga kaibigan. Dito lang po, ito lang natin masasabi sa araw na to. Ay magandang umaga sa ating lahat po.